Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Iking. Taong 1949. Tapaz, Capiz. Dahil ulilang lubos si Iking, naging palipat-lipat siya sa mga kamag-anak niya. Madalas, 1 linggo lamang ang inaabot niya sa kabahayan ng kanyang mga kapamilya. Nahihiya na rin siya minsan, gawa ng madalas ay pinaparinggan na siya ng mga ito. Nasa edad na 10 taong gulang si Iking noong tuluyang maulila sa kanyang mga magulang. Nagkaroon kasi ng disgrasya noong patungo ang mga ito sa bayan. Bigla kasing tumakbo ng mabilis ang kabayong sinasakyan nila at dahil matarik ang lugar na kanilang dinaraanan, nawalan sila ng balanse tsaka nahulog sa mabatong bahagi. Sa edad na ito ni Iking, wala siyang ibang alam na gawin kung hindi ang mag-igib ng tubig at magsaing. Dahil dito, wala pa siyang kakayahan na buhayin ang kanyang sarili. May nagmagandang loob naman sa kanya na kamag-anak niya at nagpatuloy sa kanya sa kanilang bahay, subalit umalis si Iking nang malaman nitong nais siyang ipagbili sa 1 inchik para dalhin sa China. Ilang araw at gabi rin siyang nagpagala-gala sa kabayanan, hanggang sa may nakakilala sa kanya na isang malayong kamag-anak. Hindi rin naman ito nag-atubiling patuloyin si Iking sa kanyang bahay. Noong una, naging maayos naman ang lahat. Subalit habang patagal ng patagal, parang ginagawa na nilang alipin si Iking na kahit ang mga mabibigat na gawain na batid niya sa kanyang sariling hindi niya kaya, ay ipinapagawa pa rin sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon, umalis si Iking at minabuti niyang magpatuloy sa paglalakad patungo sa mas liblib na bahagi ng kanilang lugar. Hindi niya inisip ang takot na kanyang nararamdaman. Ang tanging nasa isipan niya ay ang makalayo sa mga taong walang ibang binabalak kung hindi ang alipinin siya. Nawala na rin siya ng pag-asa na mabuhay at hiniling na lang niya sa Diyos na sana ay hayaan na siyang sumama sa kanyang mga magulang. Dahil hindi naman niya talaga alam kung saan siya patutungo, nagpatinaod siya sa kanyang mga paa. Hindi niya namalayan ang oras at inabot na siya ng dilim sa daan. Ngunit kahit madilim na ang paligid, wala siyang naging pakialam. Naglakad siya hanggang sa kaya pa ng kanyang mga paa. Noong lumaon, dahil sa kanyang paglalakad, nakarating siya sa matalahib na daan. Medyo matarik na rin ang bahaging yon, kaya minabuti niyang huwag mag-iingat. Parang sinasadya sana talaga ni Iking na maaksidente siya, nang sa gayoy bawian kaagad siya ng buhay. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may marinig siyang kaluskos sa bandang likuran niya. Nilingon niya ito, subalit wala naman siyang nakikita. Pusikit na rin ang karimlan noon, kaya alam niyang mahihirapan siyang sipatin kung ano ang nakasunod sa kanya. Walang ano-ano, may narinig siyang pag-angil ng kung anumang nilalang. Sa hindi niya inaasahan, sumugod ito sa kanya. At dahil nasa alanganing pook siya, tuluyan siyang natumba at nagpagulong-gulong paibaba sa matarik na lugar na yon. Hindi na niya tinakpan ang kanyang muka at hinayaan ang mga matatalim na bato na sumugat sa kanyang balat. Noong tumigil sa paggulong si Iking, nagulat siya nang hindi man lang siya nagkaroon ng malalang sugat sa katawan. Nagmatsyag siya sa paligid at napakusot pa siya sa kanyang mga mata nang may makita siyang 2 bilugang bagay
na nagbabaga. Noong una, hindi niya alam kung ano yon. Ngunit noong nakarinig siya ng pag-angil, doon niya napagtanto na yun din mismo ang nilalang na sumugod sa kanya. Kalmado siyang napatitig sa nilalang na nakatayo sa mataas na bahagi habang nakamasid sa kanya. Akmang lulundagan na sana siya nito nang sa hindi inaasahan ni Iking, tumilapon ang nasabing nilalang. Umungol na rin yon, at dahil nakahandusay pa siya sa kanyang kinabagsakan, hindi na nalaman ni Iking kung ano talaga ang nangyari roon. Makalipas pa ang ilang minuto, nakarinig siya ng pag-angil ng nilalang. May narinig pa siyang boses ng tao na nagsasabi ng, "Ito na ang katapusan mo. Magmula sa gabing ito, hindi mo na magagawa pa ang maharangan ng mga taong dumaraan sa bahaging ito." Medyo may kahinaan ang tinig na yon dahil sa posisyon ni Iking. Ngunit kahit na ganon, alam niyang lalaki ang may-ari ng boses. Pagkatapos niyang marinig ang tinig, sumigaw siya para makahingi ng tulong. Sinubukan namang tumayo kaagad ni Iking, subalit sobrang sakit ng kanyang likod at balakang. Doon lang din siya nakaramdam ng kaba. Naisip niyang hindi niya pala kayang mamatay, lalo pa kung sa ganoong pamamaraan. Muli pa siyang sumigaw, hanggang sa may nakita siyang isang lalaki na may hawak na sibat sa kabilang kamay at sulo naman sa kabila. Muling tinawag ni Iking ang pansin ng lalaking yon, hanggang sa makita na nito ang kanyang kinabagsakan. Nagpahintay naman ng ilang sandali ang lalaki at bumaba siya roon para tulungan si Iking. Gawa ng hirap ng makabangon ng bata, dulot ng sakit ng likod niya at balakang, inalalayan siya ng lalaki. Nagpakilala itong si Esmundo at isa raw siyang asog. Siya nga pala, pinuno. Ang asog ay isang uri ng babaylan, subalit lalaki sila. May karunungan din sila sa panggagamot, pero kadalasan kumakalaban sila sa mga nilalang ng dilim dahil sa taglay nilang lakas ng katawan at maging ng kanilang dungan. Inalalaya ni Esmundo si Iking at muli siyang umakyat sa bahagi kung saan sana dadaan ang bata. Habang tinutulungan naman ng asog ang bata, tinatanong niya ito patungkol sa kanyang sarili at kung paano siya napadpad sa lugar na yon. Sinasabi kasi sa kanya ni Esmundo na lubhang mapanganib ang bahaging yon ng bahay nila sapagkat may mga sumusulpot daw roon ng mga masasamang elemento. Mabuti na nga lang raw napadaan doon si Esmundo mula sa kabilang nayon kung saan meron siyang ginamot. Uminit ang bote ng langis na daladala niya, kaya napagtanto niyang may aswang sa paligid. Dahil doon, inihanda niya ang kanyang sarili at naging tama ang kanyang hinala nang makita niya ang aswang na nakatayo at animoy nagbabalak na lumundag. Noon din, sinibat niya ito, kaya hindi na ituloy ng aswang ang kanyang gustong gawin. Noong tuluyan silang makaakyat doon, inalok si Iking ng asog na nagligtas sa kanya. Sinabi nitong sumama na muna siya sa kubo niyon para magamot ang mga konting sugat na natamo niya. Maging si Esmundo ay nagtaka, gayong walang malalang sugat ang bata kahit pa na medyo malalim ang kinabagsakan nito. Wala namang nagawa si Iking noon kung hindi ang magpatinaod sa kagustuhan ng taong nagligtas sa kanya. Alam din niya kasi sa kanyang sarili na wala siyang ibang mapupuntahan. Isa pa, natakot na rin siya kung magpapatuloy pa siyang maglakad ng mag-isa dahil baka may aswang na namang umatake sa kanya. Pagkarating ni Iking sa kubo ni Esmundo,
hinayaan na muna siyang magpahinga ng lalaking babaylan. Habang nakahiga noon si Iking, inihanda ni Esmundo ang gamot para sa mga sugat nito. Dahil sa matinding pagod na naramdaman, agad namang nakatulog ang bata sa papag ng kanyang hinihigaan. Muli na lamang itong nagising nang makaramdam ng hapdi sa paglapat ng mga dinurog na dahon sa kanyang mga sugat. Agad namang nagkwento si Esmundo patungkol sa kanyang buhay doon. Bunsod nito, napag-alaman ni Iking na wala pala itong pamilya at mag-isa lang siyang namumuhay sa kanyang tirahan. Nakaramdam ng awa si Iking sa Asog, lalo pa at magmula ng bata ito, mag-isa na ring namumuhay roon si Esmundo. Hindi may pagkakaila ni Iking na nakita niya ang kanyang katauhan sa lalaking babaylan. Habang ginagamot ng Asog ang mga sugat ni Iking, sinabihan siya ni Esmundo na kung nais niya, doon na lang siya tumira sa bahay nito. Medyo nag-aalangan pa noon ang bata, subalit dahil sa pangungumbinsi ni Esmundo sa kanya, tuluyan na rin itong pumayag. Sa mga unang linggong pananatili ni Iking sa bahay ni Esmundo, ay medyo nahihiya pa ito. Sinasabihan naman siya ng Asog na wag nang mahiya at ituring na sariling bahay yon at ituring na rin niyang ama si Esmundo. Magmula ng araw na yon, mas lalong naging malapit si Iking sa lalaking babaylan. Kung saan ito pupunta para manggamot, sumasama siya at umaalalay rito. Dahil doon, naging kilala na rin si Iking sa mga lugar-lugar doon, lalong-lalo na sa mga karatig probinsya kung saan nagagawa nilang marating ni Esmundo dahil lamang sa panggagamot. Isang gabi, dahil parehong pagod mula sa kanilang paglalakbay patungo sa kabilang bayan, maaga silang nakatulog. Ni hindi na nila nagawang makapaghapunan, gawa ng nakapagmeryenda naman sila ng nilagang saging. Nasa kahimbingan na silang dalawa sa kanilang pagtulog nang biglaang maalimpungatan si Iking. May naramdaman kasi siyang mainit na likidong tumulo sa kanyang pisngi. Inisip pa niya noon na baka natapon lang ang langis na nasa loob ng bote. Nakabitin kasi ito malapit sa kanilang hinihigaan. Ngunit nang sipatin niya ng maigi ang bote ng langis, hindi naman doon nagmumula ang likido. Walang ano-ano, napansin niyang napakabaho ng kanilang paligid. Nagmistulang napapaligiran ang kanilang kubo ng dumi ng baboy, kaya labis siyang nagtaka. Dahil alam ni Iking na sa kanila lamang ang bahay na nakatirik doon. Naisip niyang hindi talaga dumi ng baboy ang kanyang nalanghap. Gigisingin na sana niya si Esmundo, subalit saktong pagkatingala niya sa kanilang bubong ay nakita niyang nakahawi ito at may nakasilip doon. Ang bubong kasi ng bahay nila ay gawa lamang sa kugon, kaya hindi mahihirapan ang sinuman na hawiin yon. Ilang segundong nakamasid doon si Iking hanggang sa muli niyang maibaling ang kanyang pansin sa bote ng langis. Paano kasi, sa hindi niya inaasahan ay biglang sumabog yon at naging dahilan din para matapon ang lamang langis niyon at magkalat ang bubog sa kanilang sahig. Dahil sa naging ingay, nagising si Esmundo. Agad ding napatanong ang lalaking babaylan kay Iking kung ano ang nangyari. Nagtaka pa siya kung bakit gising pa ang bata, pero hindi kaagad ito nakatugon sa kanyang tanong. Noong makita ni Esmundo na nabasag na ang bote ng langis na kanyang ibinitin, ay nagmadali na siyang bumangon. May masamang elemento sa paligid. Panigurado akong malakas na aswang yan.
Sambit ni Esmundo. Hindi sumagot sa kanya si Iking. Sa halip nagturo ito sa bubong. Hanggang sa mga oras kasing yon, nakasilip pa rin ang kung anumang nilalang. Nawari na rin ni Iking na doon pala nagmumula ang likidong tumulo sa kanyang pisngi. Ang likido pala na inaakala niyang langis ay laway pala ng aswang na nakasampa sa bubong ng kanilang bahay. Umusal ng katutubong panalangin si Esmundo at pagkatapos kinuha niya ang kanyang sibat. Pagkakuha niya nun, sinubukan niyang itarak ang kanyang sibat sa bubong. Subalit, naging mabilis ang pag-ilag ng aswang kaya hindi niya ito nagawang masugatan. Muli pang napabigkas ng katutubong dasal si Esmundo pagkatapos nagmadali siyang lumabas. Saktong pagkabukas niya ng pintuan ng kanyang bahay tsaka pagkaapak niya sa baitang ng hagdan, tumambad sa kanya ang napakaraming nagbabagang mga mata. Ano ang kailangan nyo? Ba't kayo nandito? Matapang na tanong niya. Inihanda na rin ng lalaking babaylan ang kanyang itak. Dahil sa naging dasal niya bago niya buksan ang pintuan, alam niya sa kanyang sarili na pansamantalang hindi makakagalaw ang mga nilalang na naroroon. Wala ni isa sa kanila ang nagwika, kaya nagsimulang bumaba si Esmundo sa kanilang bahay. Si Iking naman ang mga sandaling yon, kinakabahang nakasilip lamang sa pintuan habang pinapanood ang nagaganap sa labas. Hindi rin kasi siya nahihirapang masdan ng paligid dahil bilog na bilog ang buwan. Muling inulit ni Esmundo ang kanyang naging tanong. Ilang sandali pa, nagulat na rin si Iking nang lumapag ang aswang na nagmula sa bubong ng bahay ni na Esmundo. Sa garalgal na tinig ay nagwika kaagad ang nasabing nilalang. Nandito kami para maningil. Napag-alaman namin na ikaw ang pumaslang sa isa naming kalahi. Kinakailangang mapatay ka dahil nanganganib ang buhay naming lahat hanggat nabubuhay ka. Agad na napailing si Esmundo dahil sa sinabi ng nilalang. Tinitigan niya ng paisa-isa ang mga aswang na nakamasid lang din sa kanya. Sa palagay naman noon ni Iking, sinusubukan nilang tansyahin kung ano talaga at hanggang saan ang makakayang gawin ng lalaking babaylan. Wala akong kasalanan. Nagligtas lang ako ng isang batang walang muwang na nais biktimahin ang kauri ninyo. Sambit ni Esmundo. Nung mapansin niyang naghahanda ang aswang na yon para atakihin siya, inihanda na rin niya ang kanyang hawak na sibat. Wala siyang naging pakialam kung marami ang mga aswang na nasa paligid nila. Batid kasi ni Esmundo sa kanyang sarili na kaya niyang gapiin ang mga nilalang na yon. Kung itinigil niyo na ang pambibiktima ng mga tao, hindi sana tayo abot sa ganito. Alam niyong lahat kung ano ang kaya kong gawin. Hindi ako mag-aatubiling gawin yon sa oras na pagtangkaan niyo ng masama ang bata. Sambit ni Esmundo, sabay lingon sa pintuan kung saan nakasilip si Iking. Nung mga sandaling ito, nawala ang takot na namumuo sa sistema ni Iking. Nakita niya kasi na nagagawa ni Esmundo na isailalim sa kanyang kapangyarihang taglay bilang isang asog ang mga aswang na naroroon. Muli pa sanang uusal ng katutubong dasal si Esmundo, ngunit nagwika ang aswang na aalis na sila. Subalit, bago pa man sila tuluyang makaalis, nagbigay pa ng babala ang aswang kay Esmundo. Ayon dito, wag lamang daw magbibigay ng pagkakataon ang lalaking babaylan dahil hindi sila magdadalawang isip na paslangin ito.
Hindi naman noon natinag si Esmundo. Nagwika rin siya na bago pa man magawa ng mga aswang yon, ang kung anumang masamang binabalak nila, sisiguraduhin na muna niyang mapapaslang niya ang lahat ng mga ito. Napangisi lang ang aswang na kumausap sa kanya. Sa isang pagsenyas nito, umalis ang mga aswang doon. Samot-saring ingay ang narinig ni Iking nang papaalis na ang mga nilalang na yon. May pagaspas ng pakpak at kadalasan ay mga kaluskos ng dahon dahil sa mga nilalang na marahil ay nagpalit ng anyo sa mga hayop na may 4 na paa. Nang pumasok si Esmundo sa kanilang bahay, napabuntong hininga ito. Tinanong kagad siya ni Iking kung ano nga ba talaga ang mga nilalang na yon. Mas lalong kinilabutan si Iking nang mawaring tama ang kanyang kutob. Mga aswang ngayon at kinumpronta nila si Esmundo. Base sa salaysay sa kanya ng lalaking babaylan, madalas niyang nakakasagupa ang mga aswang na yon. Ang angkan daw talaga ng mga ito ang siyang supog o mga agresibong uri ng aswang na madalas na nambibiktima. Hindi lamang kasi sila nananalasa sa kanilang bayan, kung hindi maging sa mga kalapit bayan din at probinsya. Magmula nang mangyari yon, madalas na nagiging balisa si Esmundo. Naglalagay siya ng mga pangontra sa paligid ng kanilang bakuran. Araw-araw din niyang tinuturuan ng paunti-unti si Iking kung papaano manggamot at kung papaano labanan ang mga masasamang nilalang. Dumaan ang mga taon at hindi nagsawang magturo si Esmundo kay Iking. Naging isang binata na rin siya, samantalang ang asog naman ay unti-unti nang nanghihina. Gayunpaman, aktibo pa rin ito sa mga gawain niya bilang isang babaylan. Subalit madalas, isinasama niya si Iking sa mga lakad niya at siya na lang ang nagsisilbing alalay ng binata sa panggagamot. Isang araw, dahil ipinatawag si Esmundo ng kanyang kakilala na taga-kabilang probinsya, hindi siya nagdalawang isip na paunlakan ito. Kasama niya rin noon si Iking sa naging paglalakbay niya. Dumating na nga sila noon sa kabilang probinsya. Ang lalawigang ito ay kilala na rin sa ngayon dahil sa mga masasarap na pagkain nila at malalambing na mga tao. Pagkarating nila sa pamamahay ng kakilala ni Esmundo, agad na sinabi ng may-ari ng bahay kung ano ang problema. Ayon sa kakilala niya, dinukot daw ng mga aswang ang kanyang dalagang pinsan at mag-iisang linggo nang hindi nakakauwi. Upang makasiguro kung ano na ang naging kalagayan ng dalaga, sinabihan ni Esmundo ang nanghihingi ng tulong sa kanya na magkatay sila ng itim na baboy. Dinala nila ang baboy na yon kay Esmundo at kalahating araw siyang nagritwal para hingin sa mga diwata ang paggabay at patnubay ng mga ito sa kanilang gagawin. Nakiusap na rin siyang ipakita sa kanya ang kinaroroonan ng dalaga at kung totoong nasa kamay siya ng mga aswang. Matapos ang pagriritwal ni Esmundo, napagpasyahan na nilang katayin ng baboy. Bago pa man nila silingin ang laman loob ng naturang baboy, lumapit sa kanila si Esmundo at Iking. Sinabi ng matandang asog na titingnan niya ang mga guhit sa atay ng baboy nang sa gayoy magkaroon sila ng hinuha kung ano ang kalagayan ng dalaga. Yun nga ang ginawa ni Esmundo. Pagkatapos ng ilang serye ng mga katutubong dasal, hiniwa niya ang atay at sinipat ng maigi ang loob nun. Habang pilit niyang sinisipat ang mga guhit doon, may kung anong ideyang pumapasok sa kanyang isipan base sa ipinapahiwatig ng mga markang naroroon sa atay.
Kalaunan, sinabi niyang buhay pa ang dalaga at paniguradong gagawin itong asawa ng anak ng pinuno ng mga aswang. Inilahad din niya sa pamilya ng dalaga na ang kanilang kaanak ay dinala ng mga aswang sa kabundukan na nasa pagitan ng lalawigan ng Iloilo at Capiz. Labis namang nababahala ang pamilya ng babae, kaya nagsumamo sila kay Esmundo at Iking na iligtas nila ang babae. Ayon pa sa mga ito, ibibigay nila ang kahit na anong halagang nanaisin ng dalawa. Napatitig na lamang noon si Esmundo sa binata at tila nagtatanong ang mga mata nito. Pareho silang hindi makapagdesisyon sa ganoong bagay ng mga sandaling yon. Si Esmundo kasi ay matanda na at baka mamatay na siya bago pa man siya makarating sa bundok na tinutukoy ng atay ng baboy. Kung si Iking naman, masyado pang mahina ang kanyang dungan para isagawa ang naturang misyon. Isa pang labis na ikinakabahala ni Esmundo ay ang kakulangan ng karanasan ng binata. Bunsod ng kanilang sitwasyon, humingi sila ng maikling panahon sa pamilya ng dalaga upang pag-isipan ang kanilang magiging pasya sa alok ng mga ito. Dahil malayo ang kanilang uuwian, minabuti ni na Esmundo na manatili na muna sa lugar ng kanyang kakilala. Sa kaparaanang yon, malalaman din nila kung babalik pa ang mga aswang doon o hindi na. Minabuti nilang mag-ensayo roon kahit pa na hindi pa sila sigurado kung ano ang magiging pasya nilang dalawa. Gawa ng 3 araw na pag-iensayo noon, sa hindi nila inaasahan ay lubhang napagod si Esmundo. Dahil doon, halos higit sa 2 araw itong nakatulog at inakala na nga nilang patay na ito. Subalit, ipinaliwanag na lamang ni Iking na nagpapalakas lamang ang lalaking babaylan para sa kung anumang kahaharapin nito. Bunsod niyon, ipagdasal na lang din siya ng mga kamag-anak ng babae na sana sa kanyang paggising ay magdedesisyon na siyang tulungan sila. Kinagabihan noon, maagang nakatulog si Iking. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtulog nang sa hindi niya inaasahan ay mapaginipan niya si Esmundo. May kung ano itong sinasabi sa kanya at animoy nagbibigay ito ng panuto. Noong una ay parang tinatangay ng hangin ang tinig ng matandang asog, ngunit nang lumaon ay naging klaro na rin ito sa pandinig ni Iking. Napag-alaman niya base sa sinasabi ni Esmundo na nais nitong ang binata mismo ang magsagawa ng misyon na yon upang iligtas ang dalaga. Sinabi na rin niya kay Iking na tutulong ito sa abot ng kanyang makakaya. Inihabilin din niya na dalhin ng binata ang kanyang sibat dahil ito ang magsisilbing armas niya laban sa mga aswang. Nang magising si Iking, humahango siya at uhaw na uhaw. Subalit kahit ganoon ang kanyang sitwasyon, hindi niya nalilimutan ang inihabilin sa kanya ni Esmundo. Bumangon na lang siya at kumuha ng tubig. Pagkatapos nun, inihanda niya ang kanyang mga kagamitan. Kinuha rin niya ang sibat ni Esmundo at hindi na niya nagawa pa ang makapagpaalam sa may-ari ng bahay na kanilang tinutuluyan. Kahit na mag-isa siya, tila naging buo ang kanyang loob dahil sa mga sinabi ng matandang asog na nagsisilbi niyang guro. Dala ang sulo, boteng may langis na kumukulo at ang sibat ni Esmundo. Nilisan niya ang lugar na yon para pumunta sa bulubunduking bahagi na nasa pagitan ng Capiz at Iloilo. Alam niyang mahaba-habang paglalakbay ang kanyang gagawin, subalit wala siyang naging pakialam doon.
Mas kailangan kong mailigtas ang dalaga, hindi dahil sa nais kong makuha ang gantimpala mula sa pamilya niya. Subalit sadyang gusto ko lamang gampanan ang tungkulin ni Esmundo na pansamantala niyang hindi magagawa. Saad ni Iking sa kanyang sarili. Ilang gabi at araw ang kanyang nilakbay. Sa tuwing may madadaanan siyang ilog, napagpapasyahan niyang uminom doon at magtampisaw para mawala ang init na kanyang nararamdaman. Nasa 3 araw na siya ng kanyang paglalakbay nang mawari niya na papalapit na siya ng papalapit sa bulubunduking bahagi na tinutukoy ni Esmundo. Paunti-unti na rin kasing naging pahirapan ang kanyang dinaraanan. Subalit kahit na ganon, wala sa kanyang bokabularyo ang salitang pagsuko. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa paanan ng isang bundok. Napatingala siya roon at nag-isip kung saan siya dadaan dahil malakas ang kutob niyang napakalapit na niya sa kuta ng mga aswang na kanyang hinahanap. Minabuti niyang saglit na tumigil noon nang sa gayoy makapag-isip siya kung saan ang landas na tatahakin niya. Nang lumaon, ay nagdesisyon na siyang dumiretso na lamang. Nagsimula na siyang maglakad noon at habang humahakbang siya ay napapansin niyang umiinit ang bote ng langis na kanyang daladala. Sinilip niya kung ano ang nangyayari at napakunot siya ng kanyang makita na bumubulayo ng konti. Dahil inisip ni Iking na baka dulot lang ng maalinsangang paligid, hinayaan na lang muna niya ito. Napawika pa siya sa kanyang sarili na kapag magsisimula na siyang tumahak ng landas paakyat sa bundok na yon, paniguradong magiging kalmado na rin ang langis dahil malamig na ang simoy ng hangin. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa mataas na bahagi ng bundok. Saglit siyang tumigil doon at iginala ang kanyang paningin. Mula sa kanyang kinatatayuan, may natanaw siyang maliit na nayon. Naisip kagad ni Iking na pumunta roon upang magtanong patungkol sa lugar na kanyang hinahanap. Subalit bago pa man siya magsimulang humakbang, may narinig siyang boses na nagsasabing yun na ang kanyang hinahanap. Lumakas din ang pintig ng kanyang ulo at animoy may kakaibang enerhiyang malapit sa kanya. Dahil dito, sinubukan niyang tingnan ulit ang bote ng langis pero nakita niyang kalmado na yon. Sa kadahilanang ito, hindi na niya naisip na isang masamang nilalang ang tila nagnanais na makipag-usap sa kanya. Sa pagkakataong yon, agad na pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ni Esmundo na tutulong ito sa kahit na anong paraan. Gawa niyon, nagtanong si Iking sa kanyang utak kung talaga bang yun na ang lugar na kanyang hinahanap. Muli na namang pumintig ang kanyang ulo at sa pagkakataong yon ay tila mas nagiging klaro ang tinig ni Esmundo. Sinabi ng matandang asog sa kanya na yon ang kuta ng mga aswang na dumukot sa dalaga at yun din mismo ang kuta ng mga aswang na sumugod sa kanilang bahay. Dahil dito, napakuyom ng kanyang palad si Iking dahil sa galit. Bago pa man tuluyang dumilim ang paligid, nagsimula na siyang bumaba sa bundok na yon. Nais niya kasing marating kaagad ang nayon na pinaghihinalaan niyang pinagdalhan ng babae na dinukot ng mga aswang. Habang naglalakad siya, nagmamatsyag siya sa kanyang paligid. Nangangamba kasi siyang baka may mga matandang nakamasid sa kanya. Hinigpitan na rin niya ang pagkakahawak sa kanyang sibat. Batid niyang anumang oras ay pwede niya itong bitawan
at itapon kung malalagay siya sa alanganin. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang mawari niyang kumukulo pala ang langis na nasa loob ng bote. Dahil dito, minabuti niyang kunin na lamang ang takip niyon nang sa gayon ay hindi ito sumabog dahil sa matinding init at presyon. Habang patuloy silang naglalakad, napansin niyang unti-unting nasasakop ng karimlan ang paligid. Subalit kahit ganon, ay hindi siya natinag. Mas binilisan pa niya ang kanyang pagbaybay sa daan hanggang sa makarating siya sa mismong tapat ng nayon na kanyang natanaw. Nakiramdam siya sa paligid pero nagtaka siya dahil wala naman siyang nakikitang mga tao roon. Maniniwala na sana siyang baka nilisan ng mga aswang ang lugar, pero sa hindi niya inaasahan, biglang uminit ng husto ang bote. Kahit pa nawala itong takip, sumabog pa rin yon at natamaan ng bubog nun sa braso si Iking. Gawa nun, napaisip siyang marahil ay tahimik lamang ang mga nilalang doon dahil hindi pa tuluyang dumidilim ang paligid. Bunsod nito, naisipan niyang hagilapin kung saan nila itinago ang dalagang pakay niya sa pagtungo sa kuta ng mga aswang. Walang agam-agam siyang pumasok sa nayong yon at inisa-isa ang mga kubong naroroon. Naging maingat si Iking sa kanyang paggalaw sa takot na baka mahuli siya ng mga aswang at pati siya ay gawan nila ng hindi maganda. Sa tuwing napapasilip siya sa kubo at makikitang may mga nakahigang tao roon, agad siyang napapaatras. Malakas kasi ang kanyang kutob ng mga aswang yon at naghihintay lamang na tuluyang dumating ang gabi. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagpapalipat-lipat sa pagsilip sa mga kubo nang makarinig siya ng mahinang paghikbi. Iyak yun ng isang babae, kaya naisip niyang marahil yun na ang kanyang hinahanap. Tinuntun niya ang kinaroroonan ng babae hanggang sa makarating siya sa isang kubong walang kahit ni isang bintana. Sinubukan niyang gumawa ng siwang doon nang sa gayoy makasilip siya sa loob nito. Ganun na lang ang kanyang gulat nang makita ang isang babae na umiiyak sa isang tabi habang paulit-ulit na sinasabing pauwiin na siya. Kahit hindi man 100% sigurado si Iking kung yun talaga ang kanyang hinahanap, nagtanong siya sa babae kung ano ang nangyari rito. Hindi pa sana magsasalita ang babae pero sinabi ni Iking na ipinadala siya para iligtas ang isang dalagang dinukot ng mga aswang. Hindi naman nag-atubili si Iking na mag-usisa. Dahil sa pagkukwento ng babae sa kanya, doon niya nalaman na ito ang dalagang kanyang hinahanap. Nabatid niya rin kailangan niya na itong itakas dahil ginawa itong isang binukot para maging asawa ng anak ng pinuno ng aswang sa takdang panahon. Nagpalinga-linga si Iking sa buong paligid at nalaman niyang nagpapahinga pa rin ang mga aswang na naroroon. Minabuti niyang baklasin ang pintuan ng naturang kubo. Nang magawa na niya ito, pumasok siya roon at inalalayan ang babae para makababa. Subalit, sakto ring pagkababa nilang dalawa ay nagising ang mga aswang at kanya-kanya sila ng pagbukas ng mga bintana ng kanilang bahay. Parehong nanigas sina Iking at ang dalaga sa kinatatayuan nila. Hindi nila inakala na mas mapapaaga pala ang gising ng mga taga roon. Nang makita nila sila Iking at ang babae, agad silang bumaba sa kanilang mga bahay. Sinabihan naman noon ni Iking ang babae na pumwesto sa kanyang likuran. Noong mga panahong yon, walang paglagyan ng takot na nararamdaman ng binata, subalit batid niya sa kanyang sarili
na kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Saan mo dadali ng magiging hara ng susunod naming henerasyon? Wala kang karapatang dalhin yan! Sigaw ng lalaki na animoy galit na galit. Noong una hindi nagwika si Iking at nanatili lamang itong nakamasid sa mga taga roon. Nagkakagulo pa sila at parang nais nilang lapitan ang dalawa. Subalit lahat sila ay natigilan at natahimik nang dumating ang isang matanda na merong mga batik sa katawan. Sino kang pangahas na pumunta rito para dukutin ang aming dakilang binukot? Wala kang karapatang tumungtong sa nayo naming ito. Hindi bale. Ikaw ang magiging hapunan namin mamayang gabi dahil idadaos na ang kasalan ng aking anak at ng dalagang ito. Sambit ng matanda. Dahil sa itinura nito, nalaman ni Iking na yon ang pinuno ng mga aswang. Bago pa man may kung anong gawin sina Iking, pinaligiran sila ng mga naroroon. Inutusan ng kanilang pinuno ang nasasakupan nito na hulihin si Iking at igapos. Samantala, ang babae naman ay bihisan daw at ihanda para sa kasalan. Inihanda ni Iking ang kanyang sarili sa kung ano mang gagawin sa kanya. Hindi niya binitawan ang kanyang sibat at naghintay siya sa kung sino man ang lalapit sa kanila. Narito ako para iligtas ang babaeng dinukot ninyo. Kaya hindi ako papayag na gawin ninyo kung ano man ang inyong pakay sa kanya. Magkakamatayan muna tayo. Matapang na saad ni Iking. Napangisi lang ang pinuno sa sinabi ng binata. Sa isang paghudyat niya, mabilis na lumapit ang napakaraming tao at kinuyog silang dalawa. Hindi na rin niya nagawang igalaw ang kamay niyang may hawak na sibat dahil pinigilan ito ng mga taga roon. Pilit man siyang nagpumiglas ay wala siyang nagawa, dulot ng napakaraming bilang ng mga yon. Dinala siya ng mga aswang sa likurang bahagi ng kanilang nayon at doon ay iginapos siya. Samantalang ang dalaga naman, binihisa ng mga babae roon at inihanda para sa magiging kasal nila ng anak ng pinuno ng mga aswang. Alam ni Iking na kinakailangan niyang maghanap ng paraan para mailigtas ang dalaga. Kapag mauhuli kasi siya at magtatagumpay ang mga aswang, paniguradong mas lalakas pa sila. Kapag nangyari nga ito, tuluyan silang maghahasik ng lagim, hindi lamang sa probinsyang yon, kung hindi maging sa buong isla ng Panay. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, sinusubukan niya ang makapiglas. Mas lalo pa siyang nataranta nang marinig niyang nagkakagulo na ang mga taga roon. Walang ano-ano, naaninag niya ang mga aswang na abala na sa paghahanda ng kanilang lutuan. Nangamba naman si Iking na baka seryoso ang pinuno ng mga aswang na gagawin siyang pagkain ng mga ito. Hindi sumuko si Iking at sinubukan niyang makaalpas mula sa pagkakagapos. Habang naghahanap siya ng paraan para makatakas doon, umalingaw-ngaw ang tinig na pamilyar sa kanya. Naging pamilyar rin ang sinasabi nito at nagkaroon ng pag-asa si Iking nang malaman niyang yun din mismo ang sinabi sa kanya ni Esmundo sa kanyang panaginip. Ganun na lamang ang gulat niya nang sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, may nakita siyang isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang puting damit. Hindi niya kaagad nakilala ito dahil nakatalukbong yon at natatakpa ng bahagya ang kanyang muka. Lumapit ito sa kanya at bago pa man makapagsalita si Iking,
kinalaga na ng matandang lalaki ang tali ng binata. Dahil sa ginawa ng misteryosong matanda, napag-alaman ni Iking na ang tumulong sa kanya ay walang iba kung hindi si Esmundo. Magsasalita pa sana si Iking at magtatanong, ngunit sa mismong harapan niya ay unti-unting naglaho ang matandang asog. Pero bago pa man ito tuluyang maglaho, tumuro pa siya sa isang direksyon. Hindi man alam ni Iking kung ano ang nais na ipahiwatig nun, pero alam niyang may nais sabihin sa kanya si Esmundo. Kaya naman hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nagmadali siyang tumayo at pagkatapos ay maingat na naglakad patungo sa direksyong itinuturo ng lalaking babaylan sa kanya. Paglapit naman niya roon ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ni Esmundo. Nagpasalamat siya rito sa pamamagitan ng kanyang isipan at pagkatapos ay dinampot ang kanyang sibat. Nagmadali namang tinunto ni Iking ang kinaroroonan ng dalaga. Dahil sa ingay ng mga taga roon, hindi siya nahirapang hanapin ang kinaroroonan nito. Nakita ni Iking na nakagapos ang babae sa isang haligi at nakabihis ng katutubong pananamit na pangkasal. Nakita niya ring nakatayo ang isang lalaki sa tabi ng dalaga at pareho silang nakaharap sa pinuno ng mga aswang. Napakuyom na lamang din siya ng kanyang kamay dahil nalaman niyang anak pala ng pinuno ang aswang na sumugod sa kanilang bahay. Agad na nagkaroon ng plano si Iking. Hindi man niya alam kung gagana, pero naisip niyang kailangan niyang subukan ito para malaman niya. Habang abala ang lahat sa kaganapan doon, umusal naman ng katutubong orasyon si Iking at iniihip yon sa dulong bahagi ng sibat. Humingi na rin siya ng gabay kay Esmundo at maging sa mga mabubuting diwata na makakarinig ng kanyang panalangin. Saktong pagtayo ng pinuno ng mga aswang at pagbabasbas sana sa kanyang ikinakasal, bumuelo si Iking. Walang pagdadalawang isip niyang binitawan ang kanyang sibat habang pinupuntirya ang puso ng pinunong aswang. Sa pagbitaw niya ng kanyang sibat, ay inisip kaagad ni Iking na magagawang ilaga ng aswang ang kanyang atake. Ngunit namulagat na lamang ang kanyang mga mata at binalot ng lamig ang kanyang buong katawan nang sa hindi niya inaasahan ay matamaan sa mismong puso ang pinuno. Naisip niya na marahil ay epekto na rin yun ng katutubong salita na kanyang binanggit bago niya isagawa ang pagsibat sa aswang. Agad na napabalik sa kanyang kinauupuan ang matandang aswang at lalong nagkagulo ang mga naroroon. Nagpalinga-linga sila sa paligid, kaya nagmadali namang magtago si Iking. Alam niya sa kanyang sarili na madali na siyang mauhuli at magagawa nila kung ano ang kanilang nais sa kanya. Nang mga panahong ito kasi, wala na siyang hawak na panlaban dahil naiwan niya ang kanyang itak. Subalit kahit na ganon, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na makaalis sa nayong yon na kasama ang dalagang dinukot ng mga aswang. Maghahanap pa sana ng kanyang armas si Iking, ngunit laking gulat niya nang muling lumitaw sa kanyang tabi ang lalaking nakasuot ng kulay puting damit at inabutan siya nito ng itak. Napanganga na lamang si Iking at kahit pa namamangha siya roon, kinuha pa rin niya ito at tumungo kay Esmundo. Inakala niyang muling maglalaho ang lalaking babaylan, ngunit nang makita nitong papalapit sa direksyon nila ang ibang aswang, naging mabilis ito sa paggalaw at nilapitan sila para tagain. Dahil sa kanyang nasaksihan, nabuhayan ng loob si Iking. Lumapit din siya sa ibang aswang
na ng mga panahong yon ay nakapagpalit na ng kanilang anyo. Wala siyang naging pakialam kung madilim na ang paligid dahil ang tanging ninanais niya ay ang mapagtagumpayan ang misyon na nakaatas sa kanya. Hindi naglaon ay halos lahat ng mga aswang ay nakapagpalit ng anyo at mas dumoble pa ang kanilang lakas at bilis dahil tuluyang nilukob na ng dilim ang paligid. Ngunit dahil alam ni Iking na kasama niya si Esmundo, kaya hindi siya nakaramdam ng kung anumang takot. Ang bawat nilalang na sumusubok na lumapit sa kanya ay mabilis niyang tinataga at itinutulak. Habang ginagawa naman yun ni Iking, umaabante siya patungo sa inuupuan ng pinuno ng mga aswang. Ngunit nang akmang lalapitan na sana niya ito upang kunin ang sibat, hindi na niya natagpuan pa ang matandang aswang na may nakatarak na sibat sa kanyang puso. Hahagilapin na sana niya yon kung saan yon, pero nakabaling ang kanyang atensyon sa babae at nilapitan niya ito para kalasin ang pagkakatali. Ngunit habang ginagawa niya ito, may kung anong malakas na bagay na tumama sa kanyang likuran. Nilingon yun ni Iking at nakita niya ang anak ng pinuno ng may hawak na pamalo. Tuluyang napaluhod noon si Iking nang paluin ito ng anak ng pinunong aswang, kaya napaiyak na ang babae at nagmamakaawang pakawala na sila. Pero sa halip na pakinggan, ay nagbingi-bingihan ang nasabing aswang at sinubukan pa niyang kaladkari ng binata. Ilang segundo matapos niyang gawin yon, biglaan din siyang napaungol dahil nagawa siyang tagain ni Esmundo sa batok. Dahil hinang-hina si Iking noong mga panahong yon, hindi siya kaagad nakatayo. Napatitig na lang siya kay Esmundo habang nilalabanan nito ang iba pang aswang na naroon at umaatake sa kanya. Habang nasa ganoong sitwasyon si Iking, napaisip siya kung ano nga ba talaga si Esmundo. Hindi niya alam kung tao pa ba yun, espirito, o baka kung ibang uri ng nilalang. Subalit habang pinagmamasdan niya ito, ay mas lalo siyang humahanga sa galing nito sa pakikipaglaban. Naisip pa niya na balang araw ay magiging ganun din siya kagaling na kaya niyang harapin ng sabay-sabay ang mga aswang. Habang nasa ganoong estado si Iking, biglaan niyang nakita na lumitaw mula sa karimlan ang pinuno ng mga aswang na nagawa niyang sibatin sa puso. Nakatitig ito kay Esmundo habang abala ang lalaking babaylan sa pakikipaglaban. Doon na pagtanto ni Iking na nakayang lusutan ng pinuno ng mga aswang ang ginamit niyang orasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ni Iking, ay nakita niyang nagpalit ng anyo ang naturang aswang at naging isang dambuhalang baboy ramo. Mabilis itong napatakbo upang sugurin si Esmundo, kaya napasigaw na si Iking. Agad namang napalingon si Esmundo roon at napatakbo na rin ito para salubungin ang aswang. Kahit pa na malaki ang katawan ng baboy ramong yon, nagawa pa rin niya ang makalundag patungo sa kinatatayuan ni Esmundo. Nang mga panahong ito, nakita ni Iking ang kanyang sibat, kaya kahit na hinang-hina siya, pilit siyang gumapang patungo sa bahagi kung saan ito naroroon. Subalit dahil medyo may kalayuan yon sa kanyang pwesto, medyo natagalan din siya bago niya nakuha ang sibat. Noong mapasa kamay na niya ito, napalingon siya sa kinaroroonan ni Esmundo at ng pinuno ng mga aswang. Dahil alam niya sa kanyang sarili na kulang ang kanyang tinataglay na lakas nung mga panahong yon, minabuti niya ang maglakad ng papalapit sa kinaroroonan ng dalawa. Inihanda na rin niya ang kanyang sibat dahil kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, sisibatin niya ang naturang pinuno ng mga aswang.
Nagtatagisan na noon ng lakas si Esmundo at ang dambuhalang baboy ramo. Ngunit kahit na isang pambihirang nilalang ang pinuno ng mga aswang, hindi naman nagpatalo ang lalaking babaylan sa kanya. Kahit na sinusubukang itulak ng baboy ramo si Esmundo, nanatili pa rin ito sa kanyang pwesto. Noong mapansin ni Esmundo na nakaamba na si Iking para sibatin ang dambuhalang baboy ramo, nagwika ito ng, "Sige na! Ngayon na!" Hinikayat niya ang binata na sibati ng aswang, ngunit nagdadalawang isip naman si Iking dahil baka maging si Esmundo matamaan. Bunsod nito, minabuti niyang hayaan na muna ang dalawa habang nagsusumikap na ibuwal sa lupa ang bawat isa. Ibinaling ni Iking ang kanyang pansin sa dalagang nakagapos. Nakita niyang nakatulala ito, kaya naisip niya na marahil labis siyang nasindak dahil sa kanyang nasaksihan. Pero kahit gano'n na ang sitwasyon ng babae, kinalas niya ang tali nito at pagkatapos ay inalalayan siya. Pautal-utal namang nagpasalamat ang babae at nagtanong kay Iking kung tapos na ba ang nangyayari roon, ngunit hindi nakasagot ang binata. Nakatuon kasi ang atensyon nito kay Esmundo at sa pinuno ng mga aswang. Dahil dito, inalalaya niya ang dalaga para makaupo at pagkatapos dinampot ang sibat. Nang makita nitong tuluyan ng nabuwal si Esmundo at nakaibabaw na rito ang dambuhalang baboy ramo, mabilis siyang lumapit dito habang hawak-hawak pa rin ang kanyang sibat. Pagkita naman ni Esmundo kay Iking, agad na nagwika ito na itarak ulit sa puso ng aswang ang sibat at siguraduhin na niyang tatagos talaga ito sa katawan ng aswang. Noong una, nag-alanga ng binata na gawin ang sinabi ng lalaking babaylan sa kanya. Ngunit nang mangako si Esmundo na hindi siya mapapano kapag ginawa yun ni Iking, doon na nakapagdesisyon ng binata. Bago pa man maibaling sa kanya ang atensyon ng pinuno ng mga aswang, buong lakas niyang itinarak ang sibat sa likuran nito, kung saan alam niyang masasapul ang puso ng dambuhalang baboy ramo. Nang magawa na nga niya yon, mas lalo niya pang diniinan hanggang sa nawari niyang tuluyan ng natuhog ang nilalang ng kanyang sibat. Umuungol ang baboy ramo at agad na napasinghap na marahil ay naghahabol na ng kanyang hininga. Sa mga panahong ito ay labis na nagtaka si Iking dahil hindi man lang niya narinig ang pag-ungol ni Esmundo, kahit pa alam niya sa kanyang sarili na dahil sa pagdiin niya ng sibat sa katawan ng baboy ramo, ay matatamaan din niya ang katawan ng asog. Sinubukan pa niyang tawagin ito at kumustahin, pero napakunot na lamang si Iking dahil walang sumasagot sa kanya. Matapos nun ay binitawan niya ang kanyang sibat at tiningnan niya ang ilalim ng dambuhalang baboy ramo. Subalit magkahalong pangingilabot at pagtataka ang kanyang naramdaman nang hindi na niya nakita pa si Esmundo. Iginala pa niya ang kanyang paningin sa paligid upang hanapin ang asog, pero hindi na niya ito nakita pa, maging ang kanyang anino. Noong mga panahong yon, lumapit siya sa babae at tinanong kung napansin ba niya kung saan nagpunta ang lalaking kumalaban sa pinuno ng mga aswang. Pero ayon sa dalaga, wala naman talaga siyang nakitang lalaking lumaban sa aswang. Nagtaka pa nga raw siya dahil nakita niyang tila may umaatake sa mga aswang, ngunit wala naman siyang napapansing kumakalaban sa kanila. Sumakit ang ulo ni Iking sa kakaisip kung ano talaga ang nangyari. Nang malaman niya ang sinabi ni Esmundo sa kanyang panaginip at maging ang sitwasyon ng matandang asog nang umalis siya sa tinutuluyan nilang bahay, doon siya nakaramdam ng lungkot. Nagkaroon siya ng kakaibang kutob, kaya nang mismong sandaling yon,
niyaya niya ang babae na umuwi sa kanilang bahay. Muling tinahak ng dalawa ang dinaraanan ni Iking. At sa kabutihang palad ay nakauwi naman siya ng ligtas. Halos hindi makapaniwala ang dalaga sa kanyang nasaksihan at maging si Iking ay hindi rin lubos maisip na nagawa niyang gapiin ang mga aswang sa mismong kuta ng mga ito. Subalit, labis siyang nanlumo noon dahil kaakibat ng kanyang pagkakaligtas sa dalagang binihag ng mga aswang, tuluyan na ring pumanaw si Esmundo. Doon lang niya naisip na marahil ay isang kaluluwa na lamang ang tumulong sa kanya o kung hindi naman kaya'y gabay niya yon na sinadyang gayahin ang itsura ng matandang asog. Nagwika rin ang ama ng dalaga na marahil ay nang mamatay si Esmundo ay minabuti nitong gabayan si Iking dahil alam niya sa kanyang sarili na kulang pa ang karanasan ng binata sa pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang na kagaya ng aswang. Ganun na lamang ang pagpapasalamat ng pamilya ng dalaga dahil nagawa silang tulungan ni Iking para maibalik ng ligtas ang kanilang kadugo. Kagaya ng kanilang ipinangako, bago umalis doon si Iking, inilibing nila sa maayos na libingan si Esmundo at para naman sa tagapagligtas ng kanilang dalagang anak, walang pag-aatubili nilang ibinigay ang pabuyang ipinangako nila sa ampo ng lalaking asog. Magmula noon, nagpatuloy sa paglalakbay si Iking, tangan-tangan ng ipinamanang sibat ng lalaking babaylan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ang ganda nito. Tsaka yung twist sa dulo. Ako, in-expect ko na eh. Alam ko na ganun talaga yung nangyari. Kasi alam naman ng asog sa sarili niya na mamamatay na siya. 'Di ba? So, ang inisip niya na kaysa maging pabigat siya rito sa bida natin, itong kay Iking, pinili niyang magpaiwan doon tapos hintayin na lang yung kamatayan niya. Tapos nung inihiwalay niya sa sibat, inihiwalay niya yung sarili niya doon sa tangan niyang sibat. Feeling ko, yun ay parang naging pagwawakas talaga ng buhay niya. Kasi yung sibat na yun, alam ko, may something yan na hindi na lang siguro nabanggit sa kwento o hindi nabanggit ni Esmundo kay Iking. Pero overall, sobrang ganda ng kwento na to na alam mo yun, na parehas kayo ng kapalaran sa buhay na wala sa inyo lahat mga kapamilya pero pinagsama kayo ng Diyos tapos yung isa na binigyan niya ng biyaya naisipan ng Diyos na sige anak, sa'yo ko unang binigayan, bibigyan kita ng katulad mo tas sa kanya mo ipasa yung biyaya na yan. Diba? Ang ganda ng ganun, ang ganda lang ng nangyari sa kwento na to. Pero malamang, alam ko, nanggagamot pa to si Iking o kung sakaling patay na si Iking ngayon, alam kong ipinagpatuloy niya yung legasiya ng maestro niyang asog o kilala bilang lalaking babaylan. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.